Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi po mga kabisnes, mga kapapi. Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod. Magagawa na naman tayo ng ating panibagong reaction video. Actually wala tayong upload kaya kailangan po natin gumawa ng reaction video dito po sa nakakagulat ginawa ni Kuya Bong, ano, na alam naman po natin talagang itong si Kuya Bong ay matulungin. So ito na nga ang sinasabi natin na dati siyang tinutulungan, ngayon siya naman ang tumutulong. So hindi naman ito first time niya ginawa, pero kumbaga ay yung tawag doon, nakakaano ng puso, nakakahabag ng puso na sa isang tulad ni Bong ay hindi mag-aatubili na magbigay ng tulong. Alam naman po natin, kahit naman po sino sa kanilang mga kagwang ay talagang matulungin talaga sila, pero sa sa akala ng iba na si Kuya Bong ay yung parang sinasabi nilang hindi may problema sa pag-iisip. Ganyan ba ang tulad ng may problema sa pag-iisip tulad ni Kuya Bong na handang tumulong sa atin, handang tumulong sa kababayan natin na nangangailangan. So dito ay nakita natin etong si ate or si Ma'am Nikki na napunta dito kay Kabisnes, na siya ay isang subscriber ng Kabisnes, at ay naisipan niya pumunta dito at na humingi nga ng kaunting tulong para makauwi siya sa Bacolod dahil nga daw ay gusto niyang makita yung nanay niya na may sakit. So at napuntahan niya ito na baga humingi ng tulong para makauwi sa Bacolod. So alam naman po natin kung ano yung nangyari dito sa mga vlog ni Kabisnes na medyo mahina po ang kanyang views dahil po sa nangyari nung palang binus, naka-boost ba? Boost. Sorry po kung bulol. Na kumbaga may ginawa doon sa kanilang computer, sa computer ni Dave, kaya nagkaganyan. Kumbaga binigyan sila ng punishment ni Whitey at nagkaroon nga. So ibig sabihin half of sa nanonood na nakikita naman na po natin dati na hindi pa nangyari yan, na malalaki yung mga views ni Kabisnes. So ngayon parang nahati yung views ng hindi na kumbaga hindi na binibigay o hindi na kumbaga na hinohold na ni Whitey dahil nga mayroon nga silang violation for doing that, na alam naman natin, pinaliwanag naman ni Pinuno sa atin kung ano yun. So ngayon kaya hindi pa sila yung bang naghahanap ng kanilang matutulungan dahil nga dito sa nangyari sa kanila na hindi nga, siyempre parang kulang yung views dahil na nabawasan din ng malaki ang kanilang revenue, na doon naman talaga nila kinukuha sa revenue nila yung pagtulong nila. So this time mapumunta nga itong si Ma'am Nikki dito. So at ay hingi nga ng tulong kay Kabisnes dahil gusto nga niya ito ay umuwi sa kanila sa Bacolod dahil gusto niya makita yung nanay niya. So isa siyang subscribers at viewers ni Kabisnes. Alam naman po natin, subscriber man hindi man subscriber man o hindi man viewers ni Kabisnes, basta pumunta dyan sa kanya ay handa siyang tumulong kahit man sa kaunti o sa malaking halaga na kakayanin nila ay tutulong talaga si Kabisnes. So this time ay napalapit si Bong doon sa pinag-uusapan ni Kabisnes at saka nitong si Ma'am Nikki na yun nga, humihingi siya ng tulong. So napunta si Bong at nag-volunteer ito na siya ang magbigay, na bibigyan daw niya ng 3,000. So at ito'y pumunta doon, umalis nga, bigla siyang umalis.
sinabi na nga ni ka-business saan ka pupunta daw siya kay Mrs. ka-business at babalit o siya ng 3,000 at ibibigay daw niya dito kay Ma'am Nikki. So pumunta nga siya doon at dito nga tay nagulat nga si Mr. Ka-business na nagawa ni Bong yon, na siya na mismo ang kukuha at babalik daw siya doon sa savings niya para ibigay niya. So dito sa ginawa ni Kuya Bong ay paano na masasabi natin na ito ay hindi kompleto sa pangingisip. Kumbaga may sakit sa may problema sa pag-iisip. Paano yung tao tutulong kung mayroon siyang problema sa pag-iisip? Sa ganung sitwasyon tutulungan yung tao na nangangailangan, hindi ba? So all this time siguro na kaya ang lang talaga siguro ng mga nagsasabing ganyan na sa side ng ex-girlfriend niya, lalo na yung ex-girlfriend niya na nagsasabi at kaya daw inayawan niya si Bong ay dahil pinoprotektahan niya ang kapakanan ng kanyang anak. So ibig sabihin para bang kriminal sa kanya si Bong. So kumbaga unti-unti na ito niyang ginagawang hindi magandang kwento. After all na may nagawa sa kanya si Bong, after all na kung hindi dahil kay Bong ay hindi magbo-boom yung kanyang ang kanyang channel. So in short, ka-business at saka si Bong ang ginamit niya dito. So bakit niya naisip na kung alam naman niya kung sinasabi niya minahal niya itong si Bong, di ba? So bakit niya masabi na parang pinagdududahan nga niya itong si Bong na ngayon pinagsasabi niya para bang ang tingin niya na pinapahiwatig niya dyan sa mga nanonood sa kanyang mga viewers na si Bong ay isang kriminal na hindi pagkatiwalaan. Bakit kailangan niya gawan ng gano'n ng isang tulad ni Bong, di ba? Dahil ba't ay sa kalagayan ni Bong, diba? Sa palagay naman natin mga ka-business, hindi naman natin makikita na ganun talaga ang ni Kuya Bong. Ang isang Kuya Bong kayang pumaslang, ang isang Kuya Bong kayang manakit. Hindi nga siya nga takot nga siya sa taong may nag-aaway. Paano pa niyang magagawa ng ang manakit or gumawa ng hindi maganda sa isang tao, diba? So hindi na lang nag-iisip itong ex-girlfriend niya na sasabihin niyang gano'n na alam naman niyang kung ano yung alam niya kung ano yung kaya ng pangingisip ni Kuya Bong. So hindi natin lubos maisip, no? Siguro para na lang masiraan niya si Bong at maraming maniniwala sa kanya na totoo yung sinasabi niya, kaya siguro gagawin niya yung gano'n ang paninira kay Kuya Bong. So pero nakikita naman natin ang pagbabago ni Kuya Bong dito kay Ka-business na kumbaga na-realize na niya, kumbaga nakita na niya kung ano talaga yung mali, kung ano talaga yung tama. Kaya siguro, di ba, katulad na itong ex-girlfriend niya, dahil nagising nga itong si Bong sa katotohanan, ay gagawa na naman siya ng sarili niyang kwento para naman maibagsak niya si Bong dito kay Ka-business. Pero although naman alam naman natin noon pa na si Kuya Bong kung saan man siya mapunta, babalik man yan siya diyan kay Ka-business. Alam natin maraming nagmamahal kay Kuya Bong. Yan ang hindi natin maalis dahil kahit gumawa man siya ng halimbawa gumawa siya ng katulad nitong ginawa niya na umalis siya kay Ka-business, hindi nagpaalam. Bumalik siya pero nandoon pa rin yung pagmamahal ng mga tao sa kanya nung bumalik siya dito kay Ka-business. Kasi alam naman na po natin na mahal ng mga viewers ni Ka-business si Bong. Diba? Alam natin yan. Alam mismo din yan ng ex-girlfriend niya na gaano kamahal ng mga viewers ni Ka-business si Kuya Bong. Siguro kaya niya pinagka-interesan, diba? So ngayon, paano natin masasabi, paano natin maihahambing na si Bong ay kumbaga para bang nilalabas nitong ex-girlfriend niya si Kuya Bong ay masamang tao. So ngayon sa sitwasyon na ito na siya mismo nag-volunteer kay Ka-business, siya mismo ang nagsabi kay Mr. Ka-business na siya ang tutulong dito kay Ma'am Nikki na magbigay ng pamasahe pauwi ng Bacolod.
walang sinong nagsabi sa kanya, walang sinong nag-ano sa kanya, siya mismo ang nag-volunteer. So, this is Kuya Bong, di ba? Alam naman po natin na hindi naman ito isang beses lang niya ginawa, ilang beses na niya itong ginawa, na tumutulong talaga siya. Tumutulong talaga siya sa mga tao na nangangailangan, di ba? So, yun na nga, at ay paglabas nila sa bahay, magkasama na sila ni Mrs. Ka-Business. So, ang sinabi ni Mrs. Ka-Business ay sinabi daw ni Bong at siya ay magbabawas. Eh, syempre, hindi naintindihan ni Mrs. Ka-Business kung anong ibabawas. Ang sinabi niya, ano yung bawas? 300? O sabi niya, 3,000 raw. Ibabawas doon sa kanyang savings kasi ibibigay nga niya dito kay Ma'am Nikki ang 3,000 para pamasahe ni Ma'am Nikki. So, lumabas sila at nandoon nga sila, nag-uusap sila Mr. Ka-Business at saka yung subscriber ni Mrs. Ka-Business na si Mr. Ka-Business pala na si Ma'am Nikki. So, nung nandoon sila, tayo sinabi ni Mrs. Ka-Business ay bumabali nga daw si Kuya Bong ng 3,000 para ibigay dito kay Ma'am Nikki. Diba? So, nagulat si Mr. Ka-Business, pero although naman alam talaga naman ni Mr. Ka-Business na ganon kaganda yung kalooban ni Kuya Bong, ganon kumbaga ka-transparent yung pangungugali ni Kuya Bong kung tungkol sa pagtulong ay hindi siya talaga umaayaw, ay hindi talaga siya umaatras. Nakita naman po natin sa bahay ampunan at saka doon sa katutubo na dumagat ay nag-donate siya doon, 'di ba? Noong pinanalunan niya doon sa solo vlog challenge. Hindi nga lang siya nakapunta sa bahay ampunan kasi hinatak na nga siya nitong ex-girlfriend niya na mapunta doon sa kanya, kaya hindi siya nakasama papunta doon sa feeding program ng that time sa bahay ampunan. So dito nga nakita natin, so ang pagkasabi ni Mr. Ka-Business kinuha nga ni Mr. Ka-Business itong pera kay Bong at sinabi niya ay hindi na daw niya babawasan yung savings ni Bong, ay sila na mismo ang magbigay doon. Kumbaga, Ka-Business na mismo ang magbigay doon kay Ma'am Nikki na magpamasahe niya papunta ng Bacolod. Diba? Kasi ang sinabi ni Mr. Ka-Business, hindi ko babawas ito sa iyong savings. Ito ay kumbaga bahagi ng tulong nila Ka-Business dahil yun naman talaga yung yung content nila sa vlog nila ang tumulong. So in this case mga kababayan, mga kapapi, mga Ka-Business, maraming nagsasabi sa atin na hindi na bababalik si Ka-Business doon sa pagcha-charity vlogger niya na naghahanap siya sa kanyang matutulungan. Ang mga Ka-Business, mga kapapi, alam naman po natin na nag-iipon pa sila ng kanilang sweldo dito sa revenue ni Mr. Ka-Business. Alam po naman natin na they are suffering about their channel now, kaya nga at nagpupursige talaga, nag-upload si Mr. Ka-Business ng yung para may mapanood tayo at masuportahan natin. Sana naman po ay suportahan natin ito para maibalik na niya ang kanyang pagka-charity vlogger dahil po ay alam po natin kung ano ang nangyari dito sa kanyang YouTube channel. Sana po ay maintindihan natin yun. Babalik at babalik po si Pinuno sa pagcha-charity vlogger. Sa panahon po ngayon ay siguro hindi pa dahil nga nag-suffer sila dito sa kanilang medyo nagkaroon ng problema. They are suffering about this channel nila ngayon na hindi tulad noon. So kumbaga nagre-recover pa sila paunti-unti. Sana nga ay next month ma-recover na nila at babalik na si Mr. Ka-Business sa pagka-charity vlogger na nag-promise naman po talaga siya na talagang babalikan niya yon kasi yun nga ang inumpisahan ni Mr. Ka-Business, ang charity vlogger. So sana po ay maintindihan natin mga Ka-Business, mga kapapi, ang kalagayan ng ating Pinuno ngayon. Kumbaga, suportahan po natin ang lahat ng kanyang vlog. Panoorin o i-share po natin ang kanyang mga vlog, ang kanyang mga video. I-likes po natin at panoorin natin na hindi tayo mag-skip ng ads para makatulong po tayo sa kanya. Alam po natin kung gaano na si Pinunong Ka-Business gustong-gusto na po niyang hahanap ng sinong matulungan, ay sa gayon ay hindi pa po nila makakayanan dahil sa nangyari
doon sa kanyang YouTube channel. Alam naman po natin marami siyang ginagastusan, pinapasahod pa niya itong mga kagwangs at syempre financially sa mga pag-aaral ng mga anak niya. At saka hindi yun lang mga kabisnes, mayroon si kabisnes tinutulungan. Andyan sila Jan at nanay niyang si Nanay Gina, si Jonathan at saka yung nanay niya, 'di ba? Andyan yung pagpapagamot niya kay Tony at sa pamilya ni Tony na rin nakasama. So, hindi natin masasabing iniwasan o iniwan na ni Kabisnes ang pagka-charity vlogger kasi nandyan pa rin po ang pagka-charity vlogger ni Mr. Kabisnes, yung pagtulong niya. At saka yung sinasabi po nila na kumbaga, nandyan lang, umiikot lang yung tinutulungan ni Mr. Kabisnes. Kagwang po niya yun. Kumbaga, katuwang ni Mr. Kabisnes ang mga kagwang. Kaya, hanggang ano po ay kasama niya talaga yung mga kagwang sa pagbibira kung ano man ang mangyayari, kung ano man yung dapat nilang isulong ay kasama po niya yung mga kagwang. Kaya maintindihan po natin yun at bagamat suportahan po na lang natin ang ating pinuno para mabalik na po niya yung pag-charity vlogger niya. Nandito po sa atin mga viewers ang pagtulong para makapag-charity vlogger ang ating pinuno uli. So mga kabisnes, mga kapapi, hanggang dito na lang po ang aking reaction video. Kahanga-hanga po ang ginawa ni Bong sa araw na ito na siya ang kusang tumulong dito kay Mama Nikki. Pero sa bagamat ay si Mr. Kabisnes sa isang charity vlogger ay syempre hindi naman po niya yung papayagan na si Kuya Bong po ang mag-handle noon. Of course, Kabisnes pa rin, hindi ba? Alam po naman natin kung paano si Mr. Kabisnes tumutulong sa mga kababayan natin na nangangailangan. Hindi man yan ma-vlog o ma-vlog man yan, nandyan pa rin siya tumutulong. Hindi ba mga kabisnes? So, hanggang dito na lang po. Sana supportahan po natin ang ating pinunong kabisnes. So, hanggang dito na lang po ang aking reaction video. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Please don't forget po to subscribe to Kabisnes Official, Papa Dins TV, at Kabisnes Family, at ang lahat po ng mga kasamahan kong reactor na sina Taong Gala Vlog, Ma'am Flash Channel, Anime Reactors TV, Kalingap Turak Vlog, PLC Katangay Vlog, Analisa Reality Vlog, at Kamix Vlog, at ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog. Sa lahat po ng aking mga bagong subscriber dyan, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong laging panonood sa akin. So, ito po ang inyong lingkod nagsasabi, may Allah bless us all, at maraming salamat sa inyong panonood. Please don't forget to subscribe my YouTube channel, paki-share and likes po ng aking mga reaction video sa Kabisnes Official at Papa Dins TV. Hanggang dito na lang. Bye-bye!